Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Johnny, 35 years old na ngayon at isang lady guard na nakatira dito sa Quezon City. Anyway, gagamitin ko na rin opportunity ito para batiin kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Isa ako dati sa mga milyong-milyong Pilipinong excited ngayong holidays. Hindi lang dahil sa Christmas party, 13th month pay, Christmas bonus, company raffle at kung ano-ano pang mga regalong makukuha natin sa araw na ito. Excited ang karamihan sa atin kasi pinagdiriwang natin ang kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo at opportunity na rin kasi ito para magkasama-sama at mabuo ang ating pamilya. Pero noong 2020 ay nagbago ang aking buhay nang mamatay ang aking asawa dahil sa COVID-19 at dahil sa wala rin kaming mga anak. Mag-isa niya akong iniwan. Wala rin akong close na kamag-anak dahil halos lahat ng mga kaklose ko ay nag-migrate na sa Amerika at Canada. At yung mga natira ay yung mga hindi ko kaklose o yung mga kamag-anak na may kaunti akong galit. Dahil doon ay simula noong December 2020 ay mag-isa na lamang akong nagse-celebrate ng Pasko. Oo, Papa Dudut. Malungkot na mag-isa lalo na sa mga panahong ganito. Pero wala na akong magagawa pa. Kaya naman sinanay ko na lamang ang aking sarili. Mag-isa akong nagdo-Noche Buena, nireregaluhan ko na lamang ang aking sarili at kapag bagong taon ay mag-isa akong dudungaw sa rooftop ng aking bahay para manood ng mga magagandang fireworks. Samantala ng sumunod na Christmas season, taong 2021 ay hindi ko akalain na magkakaroon ako ng isang nakakakilabot na karanasan na hindi ko akalain na mangyayari sa akin sa totoong buhay. Papadudot sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga multo. Katunayan, kaya kong pumunta sa mga madidilim na lugar. At para mabilis na makarating sa aking bahay ay may shortcut kayong tatahakin sa isang sementeryo. Dahil nga sa ang duty ko noon sa trabaho ay 6 p.m. hanggang 2 ng madaling araw, pag uwi ko sa bahay ay dumaraan ako sa shortcut sa sementeryo. Madilim at tanging built-in flashlight sa aking cellphone ang nagsisilbi kong ilaw. Oo, nakakaramdam ako palagi ng pagtaas ng aking balahibo dahil kakaibang lamig talaga ang sumasalubong sa akin. Plus yung feeling na parang may kasama ka o may nagmamasid sa iyo sa malayo. Ganon pa man ay hindi pa rin yun naging dahilan para maniwala ako sa multo. Dahil para sa akin bago ako maniwala ay kailangang makakita muna ako. Pero Papadudot, ilang taon na akong dumaraan sa sementeryong yon. Pero wala naman akong nakikitang mga multo. Pero nagbago ang aking pananaw tungkol sa multo simula noong December 16, 2021. Natatandaan ko na day off ko noong araw na yon at mag-isa lamang ako sa bahay. Mailaw na sa labas dahil sa mga kumukutitap na mga Christmas lights. At kahit yung mga kapitbahay kong hindi naman Katoliko ay nagsabit ng parol na kulay pink sa labas ng kanyang bahay. Tanging ang bahay na tinitirhan ko lamang ang walang Christmas lights at kahit anong Christmas decorations ay wala akong nilalagay. Pero dahil sa walang gate ang bahay ay pinupuntahan pa rin po ito ng mga batang gustong mangaroling. Noong araw na yon ay maraming nagtangkang mangaroling sa bahay pero pare-pareho lamang ang sinasabi ko sa kanila. Patatawarin, walang pera, umalis na kayo. At bumalik na lamang kayo sa susunod. Papadudot, hindi ko ugaling mamigay ng aginaldo sa mga nangangaroling. Naiinis kasi ako dahil nag-iingay lamang sila. Kapag kumakanta sila ay bara-bara lamang. Hindi man lang pinag-isipan o pinaghahandaan. Oo, hindi naman lahat sa kanila ay nabibiyayaan ng talento sa pagkanta pero sana naman ay nag-i-effort pa rin sila at pinaghuhusayan. Kaso hindi, para lang silang naglalaro, hindi sila nagseseryoso.
At saka paulit-ulit yung kinakanta nila na sa may bahay ang aming bati at we wish you a Merry Christmas. Kaya sa sobrang inis ko ay pinaalis ko na lamang talaga yung mga batang nangangaroling. Ngunit mga bandang alas 7 ay may narinig akong nangaroling. At hindi katulad ng mga nauna. Mag-isa lamang ang narinig kong boses. Batang lalaki at hindi tulad ng iba na sintonado at barabara kong kumanta. Etong batang ito ay may boses at pinag-isipan ng kanyang kanta. Silent Night ang kinanta nito na sinasaliwan ng tunog ng tamburin. Namamas ko po, magalang na wika ng bata sa labas pagkatapos niyang kumanta. Hindi ako kumibo noon at nagpretend na walang tao sa bahay. Pero nagstay pa rin ang bata dahil nakikita ko ang kanyang anino sa kurtina ng bintana. Pasensya na po sa abala, namamas ko lang po para pambili ng gamot ng nanay ko. May sakit po siya ngayon, paliwanag pa ng bata na nasa labas. Nahalata ko naman na tila nagsasabi naman siya ng totoo. Kaya agad kong kinuha ang aking wallet sa bag para pamaskuhan ng bata sa labas. Ngunit pagtingin ko sa wallet ko ay puro buong tig pa 500 pesos ang laman ng aking wallet. Walang barya. Handa ko naman bigyan kahit 100 pesos ang bata pero wala talaga. Tatlong 500 lamang ang nakita ko. Pasensya ka na ha pero wala akong barya. Bumalik ka na lamang bukas, sabi ko sa batang nasa labas. Hindi ako lumabas noon sa bahay kasi nahihiya ako dahil medyo madungis ako kasi naglilinis ako ng bahay. Sige po, babalik na lang po ako. Malungkot na wika nito. Pagkatapos ay nakita ko nang umalis ang anino niya sa bintana. Pagkatapos noon ay nagpatuloy lamang ako sa ginagawa ko. Pero nagulat ako nang makarinig ako ng mga sigaw mula sa labas ng aking bahay. Sigaw na nagmumula sa aking mga kapitbahay. Agad akong naging alerto dahil madalas ang sunog sa aming lugar kaya hininto ko muna ang aking ginagawa at patakbong lumabas ng bahay. Wala namang sunog sa labas pero nagkakagulo ang mga kapitbahay ko. Dahil kung tamang pagkakarinig ko ay meron daw batang na hit and run. Natanaw ko ang mga kapitbahay ko na patakbong tumatakbo papunta sa pinangyarihan ng aksidente. Kaya nakiusisa na rin ako. At doon ko nga nakitang isang batang lalaki na duguan at nakahandusay sa kalsada. Hawak-hawak pa rin ito ang tamburin. Anong nangyari sa bata? Tanong ko sa isang kapitbahay ko na nakikiusi rin sa nangyari. Nasagasaan daw ng rumaragas ang kotse yung bata habang patawid. Mukhang kagagaling nga lang sa pangangaroling, wika ng kapitbahay ko. Nakita ko pa nga yung batang yan na nangangaroling sa bahay mo bago siya maaksidente. Wika naman ng isa ko pang kapitbahay na lalaki. Nakaramdam ako ng panghihilakbot sa aking narinig. Sobra ko na konsensya habang tinititigan ko ang walang buhay na bata. Mamayang kaunti dumating na ang mga tauhan ng barangay at pinagtulungan ng buhati ng bangkay ng bata sa police mobile habang ang mga pulis naman ay iniisa-isang kausapin noon ang mga witnesses na nasa paligid. Habang ako naman ay nanlulumong bumalik sa bahay ko at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Papadudot, hindi ako nakatulog ng gabing yon. Kaya nagpasya na lamang akong manood na lamang ng pelikula gamit ang isang free streaming website. Pero habang nanonood, nakaramdam ako ng mga yabag na nanggagaling sa labas ng aking kwarto. Siyempre na alerto ako at pinos ko muna ang aking pinapanood para pakinggan ang mga yabag. Hanggang sa narealize ko na tila papunta ang mga yabag sa aking kwarto. At that time, papadudot, pinigil ko ang aking paghinga habang nakatingin ako sa pinto ng aking kwarto. Mamayang kaunti ay narinig ko na ang yabag na huminto na mismo sa tapat ng pintuan. Hinintay kong gumalaw ang doorknob ng pinto pero hindi yun nangyari dahil ibang nangyari. Bigla kong narinig ang tunog ng tamborin, dahan-dahan ang tunog nito. Pagkatapos ay muling tumahimik sa labas ng aking kwarto. Kinabahan at kinilabutan ako ng mga sandaling yon, papadudot, at inakala ko talaga natapos na ang lahat pero nagkamali ako dahil muli kong narinig ang tunog ng tamborin. Pero sa pagkakataong ito ay nasa loob na ang tunog at nanggaling yon sa tabi ng aking kama sa kanan. At paglingon ko ay bumungad sa akin ng isang nakakapang
hindik balahibong eksena. Nakita ko ang isang batang lalaki, duguan, puti ang mga mata at may hawak na tamburin. Namamas ko po, wika pa nito sa akin na umaalingaw-ngaw sa aking tenga. Sa labis na takot ko ay napasigaw ako. Lalo na nang ilantad niya ang kanyang kanang kamay na duguan at tila ba naghihintay ito na iabot ko sa kanyang pamasko. Bigla ako nagising, bangungot lamang pala. At napahinga ako ng malalim nang makita kong pumasok ang liwanag ng araw sa loob ng aking kwarto mula sa bintana. Agad akong bumangon sa aking kama at lumabas ng kwarto. At habang nag-aalmusal ay hindi maalis sa aking isipan ang napanaginipan kong batang nangangaroling. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang biglang nagsara ng malakas ang pinto sa aking kwarto. Since wala naman akong second floor at katapat lang ng dining table ko ang pinto ng kwarto, ay nakita ko namang walang tao sa loob at lalong walang malakas na hangin sa loob ng bahay. Kaya labis talaga akong kinilabutan ng mga oras na yon, Papa Dudut. Samantala pagpasok ko sa trabaho ay nagbago ang aking schedule ng trabaho. Simula kasi December 20 hanggang 23 ay papasok ako sa trabaho ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ibig sabihin ay nasa bahay na ako pagsapit ng gabi. Kaya nang dumating ang araw na yon ay alas 6 pa lamang ng gabi ay nasa bahay na ako. At tulad ng inaasahan ko ay maraming bata ang nangangaroling sa tapat ng bahay ko. Pero ni isa ay wala akong binigyan ng pamasko dahil naiirita talaga ako sa paraan ng kanilang pagkanta na hindi man lang nag-exert ng effort. Hanggang sa sumapit ang alas 8 ng gabi. Habang nanonood ako ng TikTok videos at nakahiga sa aking sofa ay nakarinig ako ng may kumatok sa pinto. Siyempre napabangon ako at sa kurtina ng bintana ay naninig ko ang anino ng isang batang nakatayo sa gitna ng liwanag ng lamppost. Hindi ito kumikibo at sa halip ay patuloy lamang ito sa pagkatok ng aking pinto. Sino yan? Tanong ko sa batang nasa labas. Nakita kong hindi gumagalaw ang anino ng bata na nakikita ko sa labas ng bintana na natatakpan ng kurtina. Pero makalipas siguro ng 1 minuto ay nagsalita na ito. Namamas ko po, wika ng bata sa labas. Nakaramdam ako ng panghihilakbot dahil nabosesan ko ang batang nasa labas. Ito yung batang lalaking nasa gasaan at namatay. Napatayo ako sa may sofa at agad tinungo ang pintuan para buksan at kumpirmahin kung sino ang batang nasa labas. Pero Papa Dudut, wala akong nakita noon sa labas. Ngunit isang malakas na hangin ang naramdaman kong pumasok sa loob ng aking bahay. Malamig ito at nakakapanghindig balahibo. Agad kong sinarado ang pinto at muli akong naupo sa may sofa para ipagpatuloy ang panonood ko ng mga TikTok videos. Pero Papa Dudut, nagimbal ako nang biglang nag-brown out. Siyempre napatayo ako at agad na ginamit ko ang cellphone ko bilang flashlight para pumunta sa kusina at kumuha ng kandil at posporo. Kaso Papa Dudut, nabitawan ko ang aking cellphone nang matapatan ng ilaw ang isang bahagi ng kusina. Doon kasi ay may nakatayong isang batang lalaki, duguan, puti ang mga mata at may hawak na tamburin. Ate, namamas ko po, umiekong wika ng bata sa aking tenga. Sa sobrang takot ay napatras ako at napatakbo sa pinto sa sala para lumabas. Pero parang may pumipigil sa pinto kaya kahit na anong gawin ko ay hindi ko yon mabuksan. Hanggang sa nakita ko na lamang na dahan-dahang lumapit sa akin ang batang lalaki. At narinig ko ang tunog ng kanyang hawak na tamburin sa saliw ng Silent Night, ang Christmas song na kinanta niya sa akin bago siya namatay. Ano bang kailangan mo? Wala naman akong kasalanan sa iyo. Natataranta kong sigaw sa multong palapit. Ate, sabi mo kasi sa akin bumalik ako kaya eto po bumalik ako. Namamas ko. Umaalingaw-ngaw na sagot sa akin ang multo ng batang lalaki. Patatawarin. Halos mabaliw ako sa kakasigaw noon, Papa Dudut, pero patuloy lamang ang batang multo sa pagsasabi ng namamas ko po. At bigla akong nagising sa aking bangungot. May kuryente na pero ang cellphone ko ay lobat na. Pagtingin ko naman sa wall clock na nakasabit ay alas 3 na ng madaling araw.
Dahil doon ay napabangon ako sa may sofa at nagtungo sa kusina para magtimpla ng kape. At sa pagsikat ng araw ay agad akong nagbihes para pumasok na sa trabaho. Pero habang nasa work ay hindi ko talaga matanggal sa isipan ko ang batang lalaki na nangangaroling na namatay noong December 16. Kaya pagkatapos ng shift ko ay agad akong umuwi sa lugar namin at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay kung kilala nila ang batang lalaki na nasa gasaan at kung saan ito nakatira. At hindi naman ako nabigo dahil isa sa mga kapitbahay ko ay sinamahan ako sa bahay ng batang lalaki na ang pangalan pala ay Joselito. Sa isang squatters area sa loob ng sementeryo pala nakatira ang pamilya ng bata. Pagdating pa lamang sa lugar ay bumungad na sa akin ang mga taong nagsusugal sa labas ng bahay. Agad ko namang nilapitan ang isa sa mga nakatira doon at nagpakilala ko bilang isa sa mga kaibigan ng bata. Masaya naman akong inasikaso ng buong pamilya nito at doon, pagpasok ko sa bahay ay bumungad sa akin ang kabaong kung saan ay payapang nakahimlay si Joselito. Napakabait na bata yang si Joselito. Wika ng ina ng bata na nakilala ko sa pangalang Delia. Nangangaroling siya para may pambili ako ng gamot, dagdag pa niya. Nakaramdam naman ako ng lungkot lalo na nang umiyak na ang babae sa aking harapan. Agad ko namang inalo si Delia. Hindi ko pa rin matanggap na wala nang pinakamamahal kong anak. Bakit kailangan pa siyang bawiin sa akin ng Diyos? At kung kailan pa malapit na magpasko? Aniya. Hindi naman ako nakakibo pero ginawa ko pa rin ang lahat para maipakita ko ang pakikisimpatya sa ina ng batang nasagasaan. Pagkatapos noon ay nag-abot ako kay Aling Delia ng kaunting halaga bilang abuloy kay Joselito. Abot langit naman ang pasasalamat sa akin ng ina ng bata. Samantala mamayang kaunti ay nagpaalam ako kay Delia na silipin ang labi ni Joselito sa loob ng ataul. Habang pinagmamasdan ko siya hindi ko maiwasan na maiyak. Dahil nakukonsensya pa rin ako noon dahil hindi ko siya napamaskuhan noong nabubuhay pa siya. Joselito, pasensya ka na kung hindi kita naabutan noong ng pera nang mangaroling ka sa bahay ko. Wala talaga akong pera noon eh. Pero muwabawi na ako. Inabot ko na sa mama mo ang pamasko mo. Kung nasaan ka man ngayon sana'y masaya ka. Huwag mo na rin akong tatakutin ha. Wika ko habang kausap ko ang labi ni Joselito na nasa loob ng kabaong. Mamayang kaunti nang bumalik na ako para magpaalam kay Delia ay natanaw ko si Joselito sa malayo. Nagliliwanag na ang mukha nito at hindi na nakakatakot ang itsura. Nakangiti rin ito at kumakaway sa akin at para bang nagpapaalam na siya sa akin. Pagkatapos noon ay unti-unti siyang naglaho sa liwanag. Papadudot bagamat hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakamit ni Joselito ang hustisya. Dahil hindi pa rin nahuhuli ang nakasagasa sa kanya, ganun pa man nairamdam ko na payapa ang kaluluwa ng bata dahil nagawa pa niya ang kanyang huling misyon, ang makuha ang kanyang napamaskuhan sa akin. Sa ngayon ay okay na ako at masaya na rin sa buhay ko kahit na mag-isa pa rin ako sa buhay. Naging kaibigan ko na rin ang ina ni Joselito na si Delia na ngayon ay magaling na sa kanyang sakit. At eto ngang nakaraang Pasko ay sila ang nakasama ko. Salamat sa batang nangangaroling kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikilala ang mga mabubuting taong tulad ni Delia. Papadudot hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana'y mabasa mo ito at may tampok sa inyong programa. Muli, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Johnny. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Stories. Papa Dudut Stories.